Good morning mga boss. Tayo po ay solo ride ngayong araw na ito ng Sunday, November 22, 2025. At ang pakay po natin ay magtungo sa Daraitan River sa araw na ito. At ating mamasdan at tutungayan kung ano ang senaryo sa naturang lugar. At makikipagsabayan tayo sa daloy ng trapiko dito sa Marcos Highway sa Kogyo. At ang ating tatahaking landas ngayong araw na ito ay sa Marilake. Samahan nyo ako sa aking paglalakbay ngayong araw na ito. At sana ay mag-enjoy kayo sa ating mga videos na ipipresent para sa araw na ito ng Sunday. Habang umaampon ay tuloy ang ating biyahe mga boss. Tapos ko lang mag-almusal sa mga oras na ito at kinukwento ko sa inyo na doon sa kinainan kong karinderya ay hindi kaaya-aya, pati yung mga gamit ay dugyutin. So hindi tayo pwedeng magbalik doon, pero kung maselan kayo ay totoong aalis kayo kagad. Nadaanan ko sa pagkakataong ito ay isang checkpoint ng PNP. Binusinahan ko pero pinalampas lamang ako. Checkpoint, pinalampas po tayo. Paglampas ko sa Mangbik Bulaluhan ay ito ako saglit. At nagulat ako, may kumalapit sa akin. Pala si nanay at nangihingi ng limos. At sa pagkakataong ito ay nagkukwento siya sa akin at sabi niya, pagdaan-daan lang daw ako sa pagmamaneho sapagkat maraming mga nadidisgrasya, mga lumilipad sa kanilang pagmamaneho dahil lang sila ay lasing kung magmotor. Sa gilid ka lang. Sa pagkakataong ito ay binigyan ko ng konting pangmerienda si nanay at nagpatuloy na sa aking paglalakbay. Matalas pa yung pandinig ko. Okay, very good. Oo, yeah. Sige po, bye-bye. 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 Salamat po. Ito naman ito, dito per kilo. Maliligo sa ulan. Maliligo sa Daraitan. Daraitan River. Sana maganda ang view ng Daraitan. At ako ay nakarating na dito sa Daraitan River. Mga 11 o'clock na ng umaga. Kahit umuulan-ulan, tuloy lang ang ating biyahe pero sa gitna ng pag-ulan ay napakarami pa rin mga marating sa ilog ng Daraitan para magpalipas ng kanilang maghapon, mag-enjoy sa naturang lugar kasama ang kanilang pamilya. Ganun rin sa kanilang mga katropa at mga kaibigan. 2 oras lamang ang tinatakbo ng biyahe mula sa Metro Manila at makakarating ka na dito sa Daraitan River. Pagdating ko dito ay akin ang hinanap yung tulay na tinatawiran. At sabi ng lokal dito, yung tulay na kahoy na yon ay tuwing summer lamang available sapagkat sa panahong ito ay
tinatangay ng malakas na alon ng tulay na kahoy. Sa bawat pagtawid sa mga bangka ay 3 motorsiklo lamang ang pinapayagang isakay upang maiwasan ang overloading ng bangka na tatawid sa kabilang pampang. At bago itawid ang bangka ay kailangan hintayin muna yung mga bangka o isang bangka na nagmumula sa kabilang pampang para sila ay makadaong din. Aside from motorcycle ay sinasakay rin ang tricycle. May mga pasahero din kasabay ng motorsiklo at tricycle na isinasakay sa bangka papatawid sa kabilang pampang. Naalala ko ang Mekong River sa Vietnam. Isang magandang location para sa paghahanap buhay ng mga mamamayan dito na naging kapakipakinabang para sa kanilang kabuhayan ng ilog. Ganon din ang senaryo dito sa Daraitan River na kung saan ay kumikita ang mga mamamayan dito, ang mga lokal, sa pamagitan ng paghahatid ng mga pasahero sa kabilang pampang sa pamagitan ng paggamit ng kanilang mga bangka. Bawat pasahero sa bangka ay hindi kakakitaan ng anumang kaba sa kanilang dibdib sapagkat sila ay mababakas na nag-enjoy sa kanilang pagsakay sa bangka. Para mga sniper, get down! Lakas ang agos. Makikita na malakas ang agos ng tubig. Paalala lang po, yung maliligo dyan sa dulo. Magdoble ingat po tayo para hindi tayo mabilang sa mga nalulunod riyan. At sa mga oras na ito ay bago ako tuloy ang umuwi ay muli kong sinulyapan ang kalagayan ng ilog. Sa mga kabuntukan, Madilaw ang tubig sapagkat ito ay nagmumula sa mga kabuntukan at bumababa rito sa ilog ng Daraitan. At tatapos lamang ng ulan sa mga sandaling ito. patay ng parada ng mga sasakyan. Ganun pa man, marami pa ring dumarayo sa ilog na ito kahit na maulan at malamig ang panahon. Sama-sama ang mga magkakabarkada, pamilya at mga magkakaibigan.